umuulan ako ng failures. Hindi lang sa business, sa life. Umuulan ako ng ganun. Pero yun yung hindi nakikita no? O wala rin kasing gustong tumingin nun eh. Excited lang sila sa finished product eh, ganun. Or kung gusto nilang makita yung failure mo para ika-feel good nila. Kaya nila gustong silipin yun. Ano kaya mali ng taong to? Pero yun yung reality, lahat meron nun eh. Mas marami pa nga sa kanila, sa totoo lang eh. Ay, hindi, ewan ko lang. Ay, hindi, mas konti sa kanila, hindi nila sinusubukan eh. Din. Marami sa akin dahil subok ako ng subok eh, kung ano-anong sinusubukan ko eh. Tas dito, pagbalik dito. Kung ano talagang sinusubukan kong diskarte. Doon ako napagod, parang diskarte na naman. Wala bang isa lang na gagawin ko na parang magtutuloy-tuloy ito, ganun. Pero nung panahon na yun, wala, rap na lang yung natitira. Kaya doon ako napunta, nag-rap talaga akong ganun. Anong story ng punta tayo sa rap bago ka nagtuloy-tuloy doon? Anong story nung simula? So parang nagkaayaan, walang magawa sa Amerika. Pagdating dito, ginawa mo siya. Tas nung yun na lang yung natitira mong pwedeng pangkabuhayan. Yun na lang yung meron ka dahil may business ka, nag-venture out ka, nag-fail. Paano mo siya trinit na parang ito yung gagawin ko for the next may plano ba? Saan mo siya ni-release? Paano mo siya monetize? Walang plano. Hindi ko rin alam saan pupunta. Bahala na lang talaga. Ganun. Tingnan lang natin kung ano man. Yun din maganda eh. Wala naman akong anak nun. So kung magutom ako. Breakfast, lunch, and dinner lang naman ang problemahin ko eh. Wala man akong kailangan patunayan. Wala akong pinubuhay. Yun ang advantage ko rin nung panahon na yun ba? Okay. Ganun. So, para-bara lang talaga. Gawin natin to. So, gusto ko lang gumawa ng mga music video. So, kumuha lang ako. Yung una nga, wala pa akong tagahawak ng camera. Wala pa si Pudong eh. Pinapatong ko lang yung camera ko kung saan-saan eh. Tapos mag-rap ako mag-isa. Tapos manghuli ako ng ibang tao. Parang baliw na nagaganon-ganon ka dun. Gusto ko malaman, paano mo na-realize na kailangan mo i-record yung sarili mo? Kailangan mo gawin yun? Ano yung thought process para gawin mo yun? Wala pang Pudong. Pero may idea ka na of creating content. Saan mo nakita yun? Parang hindi ko siya masyadong pinag-isipan. Parang, ewan ko pa ginagawa ko lang siya eh. Pag tinatanong niyo ako ng mga ganyan, doon ko tuloy siya na, paano ko nga ba naisip yun? Parang ganun. Parang nag-automatic lang ako doon dati. Paano yun? Saan galing yung camera mo na yun? Ano parang yung nirarap mo nun? video na, yung dating yung family ganun. thing, mga ganun. Kung ano yung meron sa bahay. Kung ano lang yung mga nando doon. Parang, ewan ko kasan nga, hindi ko maalala saan galing talaga yun. Kung sa uncle ko. Hindi ko maalala. Basta may ganun lang. Tapos mahilig din ako mag-video. Okay. Yan, mahilig talaga ako mag-document. Yun, mahilig talaga ako mag-ganun dati pa lang. Kung ano-ano nang inaano ko. Pero yung technical side of it, di mo naman kabisado. Hindi mo inaral. Wala. Basta gusto mo lang nakikita mo, napapanood mo. Oo. So, tuwing may napupuntahan ako magandang lugar, binibidyohan ko, ganyan. Sarili ko, binibidyohan ko. Pag may nakakatawang nangyari, bibidyohan ko. Ganyan. Doon lang na, siguro yun. And then, music ko eh. Balik tayo sa music. Yan, ginawa mo na siya tuloy-tuloy. Tapos, walang direksyon, sabi mo, hindi mo alam, wala kang pinoproblema. Yeah. Tapos na yung side na nagka-girlfriend ka, tapos naghiwalay rin kayo nun. Yeah. Paano mo chinase yung kung ano yung meron ka ngayon? Ano yung mga steps na ginawa mo from that point na nagre-release ka na ng music na walang patutunguhan? Kasi hindi ka naman nakilala as businessman, nakilala ka sa rapper eh. Diba? Hindi naman vlogger, hindi naman content creator, nothing like that. Hindi naman podcaster eh. Yun ang sa tingin mo pagkakilala sa akin? I think. Kasi may ibang tao din na iba yung pagkakilala sa akin. Yung mga ngayon. Alam mo, pinaka-ayokong narinig na pagkakilala sa akin? Ano? Naglalakad ako sa mall, di ba? May narinig ako somewhere. Di ba ikaw yung ng quotes? Kasi naalala mo yung panahon dati sa Facebook na gagamitin yung mukha ko. Tapos yung mga quotes na hindi ko naman quotes. Tapos kumakalat. Doon niya ako nakilala, tol. Hindi rapper. Parang ayoko yun. Yung narinig kong yun. Okay nga lang, di ba ikaw yung may 2 asawa, 3 asawa? Yun, masarap sa tenga yun. Pero yung, ikaw yung ng quotes, di ba? Yung may mga hugot. Yung pa yung sabi, ikaw yung may hugot, di ba? Hindi ko quotes yun. Ano reaction mo? Pag may mga gano'n ka na-encounter? Atatawa ako. Comedy para sa akin, gano'n. Kulit ang buto. Pero yan, I mean, nung chinase mo nga yun, na parang yun yung brand talaga eh. Bubuin ako is a hip-hop artist. Okay. Na may pagka-car guy, ganun eh. Ganun yung na nagra-rap lagi sa harap ng tindahan, na may mga, wala siyang pakialam kahit may mga branding. Yeah.
siya yung rapper na talking about money pero fly pero paano ba? Hindi naman nagmamahaling suot. Kasi never ka nag-flex ng brand no? Hindi in a sense na uy, LV to in your face or kasi nung panahon na yun, wala rin akong pambili. Hintayin nyo magkaroon ako ng pambili nun. in your face lahat. Oo. Then nung panahon na yun, wala rin talaga akong pambili. Okay. Oo. Sige. Kwentuhan mo kami nung struggle pa sa music. Kasi ngayon, Yeah. di ba, nag-number 1 na sa trending. Di ba, nagpe-playlist yung mga songs mo. You can release a music video whenever you want. You can shoot music videos. As a rapper, nakakapag-shoot ka ng content abroad. Kailangan mo bumiyahe, kailangan mo ng passport, kailangan mo ng resources, kailangan mo ng camera, kailangan mo ng tao. Nagagawa mo yun lahat. Pero bago lahat to, ano yung mga naging struggle mo as a music artist? Una, yung hindi mo alam kung may patutunguhan ba to. Yun isa yun, medyo nakakaano ng utak yun. Pero sa isip ko nun, basta kumalat lang yung pangalan ko, malamang may mangyayaring maganda dyan. Basta yung attention na sa akin, papunta rin yung pera sa akin. Yun ang naiisip ko nun. So, kailangan ko lang mapakalat yung pangalan ko talaga, yung music ko. Yun nga lang, hindi ko kayang gumawa ng mga hit songs. Hindi ako pang ganunan. Kung gagawa ako ng hit song, gagawa ako ng mga love song. Yun, kaso parang ayoko yan eh. Yung gusto kong kanta, hindi ganong makalat. So ang way na lang para sa akin, paulanin sila ng kanta. So, Dadalasan. Oo, parang the way ko isipin is parang baha. Yung baha, ayaw mo naman pumasok sa bahay mo yun eh. Pero dahil bumaha, no choice ka pumasok. So para sa akin, papaulanin ko ng kanta to hanggat bumaha. Kahit ayaw mo akong pakinggan, wala kang choice. wala kang choice. Paano yan? Walang nilalabas na music yung ibang rapper. Yung akin na lang available, then may bago akong labas. Mapapakinggan mo talaga ako, di ba? Hindi lang yung music ko, pati yung mukha ko. Kailangan makita rin nila lagi yung mukha ko. So, lagi kami nagpipicture noon, nag-video, ganyan. Sige lang, pabahain natin. Kung ba para sa akin, ipilit nga natin to. Pwede mong ipilit eh. Para sa akin, iniisip ko noon, hindi ko sinasabing gusto kong maging artista, pero parang ipilit ko nga maging artista. Pwede naman ipilit eh. Hindi naman kailangan dumaan dun sa traditional na ruta para makilala eh. Na kailangan Pilitin mo ko na lang. Kailangan mo mag-apply, kailangan mo workshop, mga ganun. Yun, mga workshop, mga kakornihan na ganun. Ipipilit ko na lang. So yun, laging nilalabas ko yung mukha ako kanta. Wala nagsabi sa'yo nun? Na? Gawin yun? Ideas mo lang lahat yun? Hindi, nasilip ko sa ibang rappers ata sa ibang bansa. Okay. Nagtataka ako ba't sobrang dami nilang kanta. Okay. Yun, doon ako nagtataka. Kasi nung panahon na yun, hindi pa uso ang maraming kanta eh. Di ba? Hindi pa uso yun. Kailangan maliit yung catalog mo tas lahat hits. Yes. Hindi pa uso yung maraming kanta pero kahit maraming tapon lang pero marami. Hindi pa uso yun. So yun, nakikita ko sa kanila, okay, gawin ko nga rin. Walang gumagawa dating sa Pinas nun. Yung mixtape every week? Ako lang gumagawa talaga nun. Sa SoundCloud? Oo. Walang ganun? Wala. Kasi dati, mga rapper dati, kung gagawa sila ng 10 kanta, kailangan mabenta natin to. Pinaghirapan ko to eh. I-CD natin to. Ako lang yung una na, okay, 10 kanta, bigay itong libre. May makinig o wala, re-release ka ulit? May makinig o wala, bigay yung libre. Pinaulan ko lang talaga, ganun, pinaulan ko lang. Yun lang naman ang dun eh. Hindi naman dahil sa maganda yung kanta eh. No choice lang sila kung di pakinggan ako eh. Feeling ko papainggan ka nila kasi may ganda rin doon. Sa mga nagkakagusto sa kantang yun, marami rin hindi nagkakagusto sa kantang yun. Pero wala siyang choice kasi merong tao sa malapit sa kanya na gusto yun. Ano magagawa mo? Di ba? Problema mo na yan. Huwag ka na lang mainis para iniinis mo lang sarili mo. Hindi mo maiwasan yan eh. Parang baha ba? Pag nainis ka pa sa baha, ano magagawa mo lang? Enjoy mo na lang yung baha, magtampisaw ka na lang doon, di ba? No? Okay. Ganun. Yun yung mindset na ko eh. I think, no? Yun yung mindset na ang daming wala. Which is, hindi ka nanghihinayang bigay ng ililibre. Magbigay ng free game. Bakit? Bakit? Bukod dun sa, para hindi nila maiwasan, ano pa iba mong dahilan, bakit mo ginawa yun? Kasi nga feeling ko nga, bahalang araw, basta kilala ka lang, mayroong darating pa rin na pera sa'yo eh. Kasi pag tinitin ko yung mga kilalang tao, laging magkakapera silang ganyan. So yun lang siguro ang way. At saka dati may narinig ako na bigyan mo lang sila ng bigyan. Pasahin mo lang ng pasahin yung mga tao mo. Para oras na pag maniningil ka na, hindi na sila magdadalawang isip na ibigay yung pera sa'yo kasi buong buhay mo na silang pinapasaya. Parang thank you economy nga ata ang tawag dun eh.
Shit. You know, bigyan mo lang na bigyan. Yan. Tapos pag kare, dumating yung araw, maglalabas ako ng t-shirt. Ngayon yung mga taong, tanga ko since high school hanggang nagkatrabaho ko, ikaw nagpapasaya sa akin eh. Tanga, biling ko yung t-shirt mo kahit magkano pa yan. Pinasaya mo ako, tagal-tagal mo ako pinasaya eh. Ganun. So pag magko-concert, Anong role yan kanina? Sinasabi mo? Thank you economy. So yung pagpapasalamat nila sa akin yun, parang ganun. So pag magko-concert na ako noon, bibili talaga sila ng ticket. Tagal na tayo binibigyan ng libre nitong taong to. Ngayon lang siya hingi ng pera sa atin. I'm not a witness sa concert nyo in Makati, I think. Pero this one in Quezon City sa Next 05. This is Nakita one yun. of the... Ay, hindi mo nakita yun sa Makati. Ayan, hindi ko yun na... Buti hindi mo nakita yun. Nakakahiya talaga yun. Ba't tumatawa si Pudong dati? Nakakahiya talaga sila eh. Sige nga, kwento mo Nakakahiya kami sila kung ano eh, yung tsura ha? ng event sa Makati. Yung unang Two Joints event. Kasi parang, sige, 20 na kanta-kantahin natin. Okay. Puta, pag totoong boy, ang hirap pala nun. Ang tagal. Tayo na to, number 8 pa lang nakanta. Naubusan ako ng hininga dito. Puta, inang yan. Tapos, wala rin experience lahat ng tropa. Tapos kayo lang gumawa ng event. Oo, tapos sabi ko, Kika, ikaw yung DJ. Ikaw yung mag-play neto ha. Ikaw, next mo lang, ganyan. Nandun na kami. Mac yung putang inang laptop. Paano to? Hindi rin alam paano i-operate ni Tika. Hindi ko alam to, ganyan. Okay, sige, nagawa ng paraan. So, kakanta akong ganyan. Di ba, maraming kanta. So, ang technique ko, okay, para mabilis, maikli lang yung kanta, konti lang yung irarap ko, tapos papanext ko na sa DJ. DJ next, ganun, para mag-next agad, di ba? So, pag sige ko ng DJ next, hindi nag-next yung kanta. Kasi hindi alam nga i-operate. Hindi. Si Kika nag-yosi sa labas. So, parang, what the fuck? Sabi ko ganun. So, ako pa yung pumunta sa laptop para i-next. Ako yung ganun ka ang professional. Kaya nung pagkatapos nun, Kika, saan ka napunta? Nag-yosi. Ano ka napunta? During the concert. Ano ba yun? Nag-iisip ka ba? Di ba? Parang ganun. So yun, ang daming ganung failure, man. Tapos habang kumakanta kami, gutom na gutom kami. Basta, ang gulo talaga, ang gulo ng Ito yung concert na yun. Ito yung, kung gusto niyo makita siguro yung siguro yung backstory nun. Yung episode namin ni Pudong na kwento niya rin doon kung gaano kagutom sila at magkano lang yung pera nila ni Koy. Nung ginawa nila yung show at magkano yung pera nila after ng show. So check out niyo yung podcast namin ni Pudong na pag-usapan namin yun. May mga parts din nun na pag-usapan namin ni Lakika. May podcast din kami ni Lakika. And yeah, going back, yun yung una. Yeah. Sobrang, parang, tira bahala. Unang event nyo rin yun na, Yeah, tirang bahala talaga. Tapos, bago pa magsimula yung show, sabi ni Pudong, Koy, nagugutom yung crew. Sabi ko, babawas agad tayo sa ticket. Di pa nga simula yung show. Mamainusan agad tayo. Okay, sige, fine. So, nabawas na agad yung pera namin. Di pa simula yung show. Pero buti naman, medyo awkward nun eh. Kasi nakatayo lang yung mga tao. Ini-expect ko, ganun-ganun sila eh. Pero nakatayo yung mga tao. Awkward eh. Yung buong show na yun, awkward talaga. Puta, inang yan. Parang gusto ko nang matapos to. Parang gusto ko nang matapos. Gusto ko makuha yung pera. Sana walang maglabas ng video kung gaano ka-awkward tong show na to. Ganun siya. DJ next, walang DJ. Oo, puta si DJ next nawala eh. Alright.